Welcome back po sa Panahon TV. Dahil Friday morning nga, dapat alam natin kung ano nga ba magiging lagay ng panahon sa darating na weekends. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin sa Baguio City. Sa inyong areas, asahan po natin bukas, araw ng Sabado, yung isolated light rains. Pero on Sunday and Monday, mataas po ang posibilidad na makaranas talaga kayo ng maulan na panahon. Ganun din po yung mga pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nyo po nasa pagitan naman yan ng 14 to 23 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Metro Manila, asahan pa rin natin ang partly cloudy to clouded skies with isolated rain showers and thunderstorms na magpapatuloy po yan sa loob ng 3 araw. Ang temperatura po natin dito sa Metro Manila, asahan natin ang 21 to 32 degrees Celsius. Samantala sa Metro Cebu, asahan din po natin ang fair weather conditions simula bukas, araw po yan ng Sabado hanggang sa araw ng Lunes. Paghandaan na lamang natin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na po sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Metro Davao, asahan din po natin ang good weather conditions. Ibig sabihin, sisikat ang araw pero may mga tsansa pa rin na mga pag-ulan pagsapit po yan ng hapon. Simula po yan bukas, araw ng Sabado hanggang sa darating na Lunes. Ang temperatura nyo po dyan sa Metro Davao, maglalaro yan sa pagitan ng 24 to 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang po sa Zamboanga City, asahan din natin ang fair weather conditions. Ito po yung tinatawag natin na partly cloudy to clouded skies with isolated rain showers and thunderstorms. Kaya naman kung lalabas na inyong mga tahanan, wag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong. At ngayon naman po alamin natin ang magiging lagay ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Sa Rojas, meron po kayong 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Calapan, asahan po dyan ng 22 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Tagbilaran, meron po kayong 23 to 33 degrees Celsius at sa Surigao, asahan naman po dyan ang 23 to 31 degrees Celsius. At mga kababayan, kasama po sa kalamidad na hindi maiiwasan ay ang lindol. Kaya dapat tayo ay alerto at laging handa. Kaya para po sa awareness ng bawat isa, ngayong araw itadaos ang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Magsisimula ito alas 9 ng umaga sa Quezon Memorial Circle dito sa Quezon City as ceremonial pilot venue. Magsasagawa rin ng earthquake drill ang mga ahensya ng gobyerno, ganun din ang iba't ibang pribadong sektor bilang pakikiisa sa nationwide earthquake drill. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isa itong paraan para masubok ang kahandaan hindi lamang ng gobyerno kundi pati na rin ng bawat isa sa panahon ng kalamidad. Huwag po natin kalilimutan ang don't panic, drop, cover and hold, find a way out, keep distance from buildings and go to assembly point. Maging alerto, makisali para tayo ay laging ligtas. Kaya naman panoorin po natin itong Project Dina. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig, dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Tinatayang 20 lindol ang nagaganap sa Pilipinas bawat araw. Masyadong mahina ang ilan sa mga ito, kaya hindi sila nararamdaman. Ilan sa mga posibleng panganib ng lindol ay ang ground rupture o pagbitak ng lupa, pagguho ng mga gusali, ground shaking o pagyanig, liquefaction o pag-aastang malatubig ng kalupaan, landslide o pagguho at tsunami. Maaaring magkaroon ng ground rupture o yung pagbitak ng lupa sa lugar na tinatahak ng active fault. Hatid naman ng malakas na lindol mula sa ilalim ng dagat ang panganib ng tsunami. Upang makaiwas sa mga panganib na hatid ng lindol, maging laging handa. Siguraduhin matibay ang inyong tahanan at alamin ang panganib sa inyong lugar. Siguraduhin matibay ang pagkakabit ng mga nakabiting bagay at ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na kasangkapan. Huwag magpatong ng babasaging kasangkapan sa ibabaw ng cabinet. Sa halip, ilagay ang mga ito at ang mga mabibigat na gamit sa pinakailalim ng cabinet. At sa ligtas na lugar naman, ang mga nakakalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab. Ugaliing isara ang tangke ng gas pagkatapos itong gamitin. Alamin ang mga emergency exit at ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan patungo rito.
Alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher at emergency alarm. Nararapat na may signage ang mga ito at nakalagay sa mga lugar na accessible at madaling puntahan. Makilahok sa mga earthquake drill at regular itong isagawa. Kapag lumilindol at ikaw ay nasa loob ng gusali, Manatiling mahinahon sa lahat ng oras. Gawin ang duck, cover, and hold technique. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at hawakan ang mga paa nito. Kung walang lamesa, pumunta sa matibay na bahagi ng bahay, lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo at batok ng inyong kamay. Umiwas sa mga bagay na madaling mabasag, mabibigat at maaaring bumagsak. kung nasa labas, Lumayo sa mga poste, puno, gusali, pader, at iba pang bagay na maaaring matumba o bumagsak. Mainam na pumunta sa open space. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang inyong sasakyan. Huwag tumawid ng tulay, overpass at flyover. Kung malapit sa dagat, mabilis na lumikas palayo dito dahil sa panganib ng tsunami. Pagkatapos ng lindol at ikaw ay nasa loob pa ng gusali, lumabas dito at pumunta sa isang open space. Tulungan sa paglikas ang mga matatanda, may kapansanan, mga bata at buntis. Gumamit ng hagdan sa halip na elevator. Huwag nang pumasok pa sa nasirang gusali dahil sa panganib ng aftershock. Kapag nasa evacuation area o open space, suriin ang sarili at mga kapamilya at sundin ang alituntunin ng lugar. Balik sa tahanan, siyasating mabuti ang tubo ng tubig at mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch ng mga ito at ipagbigay alam sa otoridad. Kung walang kuryente, huwag munang gumamit ng mga gasera at kandila dahil sa posibilidad ng gas leakage na maaaring magdulot ng sunog. tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.